bang variety ng wika? Diyalekto. Ang diyalekto ay isang variety ng wika na ginagamit sa isang partikular na rehiyon o lugar. Ito ay may kinalaman sa geografiya. Ang mga salitang pagbigkas at gramatika ay maaaring magkaiba-iba depende sa lugar. Like, halimbawa, Cebuano and Ilocano. Salamat. Salmat in Ilocano. Daghang salamat in Cebuano. Ang jargon ay ginagamit, espesyalisadong na ginagamit ng mga profesional sa isang partikular na larangan ng mga salita ay kadalasang teknikal at hindi madaling maunawaan ng mga taong nasa labas ng profesyon. Halimbawa, accountancy, debit at credit, reverse balance, net income. Ang jargon ay tumutukoy sa mga espesyal na salita o termino na ginagamit ng mga tao sa isang tiyak na propesyon, larangan o grupo. Kadalasan teknikal, ang mga salita ito ay hindi madaling maintindihan ng mga taong wala sa parehong larangan. Idiolect. Ang idiolect ay natatanging paraan ang paggamit ng wika ng isang individual. Ito ay ang personal na estilo ng isang tao, pagsasalita at paggamit ng estilo ng isang tao, pagsasalita ay pagsusulat. Maaaring ito ay maiilarawan sa mga paggamit ng partikular ng mga salitang parirala at estilo. Halimbawa, ang mga personalidad na sina Mike Enriquez, Chris Aquino, Rafa May Quinto, Boy Abunda, at Annabel Rama ay may kanyang-kanyang idiolect, ang kanilang paraan para pagsasalita at pagpapakita ng kanilang personalidad na estilo. Ang idiolect ay ang nakatangi o personal na paaralan ng pagsasalita o paggamit ng wika ng isang tao. Ibig sabihin, bawat individual ay may sariling estilo sa pagsasalita gaya ng tao. Mga salita madalas gamitin, paraan o pagbuo ng pangungusap at naging at magbigkas. Number 1. Formal. Ang formal ay tumutukoy sa isang estilo o paraan, paggawa, pagsasalita o pag-uugali na sumusunod sa mga itinakda. Pamantayan, tuntunin at kaugalian. Narito ang iba't ibang aspeto ng formal. Ang formal na pinananalita ay nailalarawan sa isang paggamit ng mga salitang karaniwang ginagamit sa mga aklat, aralin, opisyal ng dokumento at iba pang formal na konteksto. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga salitang ginagamit sa formal na pananalita na nakategorya ayon sa kanilang gamit. 1. Mga salitang pangkalahatan, pagbati, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po, kamusta po kayo? Pagpapakilala, ako ay isang pagpapaalam, maraming salamat po, paumanin po sa pag-abala, pangugnay. Gayunpaman, subalit, samantala, dahil dito, sa makatuwid, bukod pa rito. Pang-uri, mahusay, magaling, mabuti, masama, malaki, maliit, simple, komplikado, pandiwa, magsagawa, magpatupad, magmungkahi, ipaliwanag, isang alang-alang, suriin. 3. Wika. Paggamit ng mga salitang may mata, SS na anyan at sa pag-iwas sa mga kolokyal o informal na termino. Pagkilos.
pagpapakita ng respeto at paggalang sa pamasahiyan yan na maayos at kontroladong kilos, pananamit, pagsusuot ng damit na angkop sa isang espesyal na okasyon o profesional na setting tulad ng tuxedo, gowns o business suit. Okasyon, mga kaganapan na nangangailangan ng espesyal na pagpapahanda at pagsunod sa mga tradisyon na seremonya tulad ng kasal, pagtatapos o formal na dinner. Dokumento, paggawa ng mga dokumento na sumusunod sa istriktong format at nilalaman tulad ng mga legal na kontrata o opisyal na ulat. Good evening, sir. Pambansa. Ang pambansa ay tumutukoy sa isang nanaugnay kabilang o kumakatawan sa isang buong bansa. Narito ang iba't ibang aspeto ng pambansa. Wika. Ang pambansang wika ay ang pangunahing wika na ginagamit at kinikilala sa isang bansa. Pangalawa, sagisag. Ang pambansang sagisag ay ang mga simbolo na kumakatawan sa isang bansa tulad ng pambansang hayop. Pangatlo, kultura. Ang pambansang kultura ay ang kabuuan ng mga tradisyon, kaugalian, sining at panitikan na nagpapakilala sa isang bansa. Kanado, interes. Ang pambansang interes ay ang mga layunin at adhikain na naglalayong mapabuti ang kapakanan at seguridad ng isang bansa. Panghuli, pamahalaan. Ang pambansang pamahalaan ay ang sistema ng pamamahala na namamahala sa buong bansa. Number 2, pampanitikan o panretorika. Ang mga salitang pampanitikan ay ginagamit ng mga manunulat sa kanilang mga akdang pampanitikan. Mas matatayog, malalalim, makulay at masining ang mga ito para sa mga salitang pambansa. Madalas itong gumagamit ng mga tayutay at matataling hagang salita. Halimbawa, ang mga katumbas ng pampanitikan ng ama, ina, manliligaw at kuripot ay haliging tahanan, lawit ang pusod. Ayon sa pagkakasunod-sunod, ang mga salitang ito ay mas malikhain at mas nagpapahayag. That's all. Thank you. Impormal, di formal. Ang impormal na pananalita ay ang mga salitang karaniwan at palsak sa pang-araw-araw na pakikipag-usap at pakikipagsulatan sa mga kilala o kaibigan. Hindi ito formal at madalas na gumagamit ng mga balbal o kolokyal na salita. Pambansa. Ito ang karaniwang ginagamit sa mga aklat-aralin ng pamahalaan at itinuturo sa paaralan. Ito ay mga formal na anyo ng wika. Halimbawa, ama, ina, nanliligaw, kuripot. Pampanitikan o panretorika. Ito ang masining at matatayog na pananalita na ginagamit sa mga akdang pampanitikan. Gumagamit ito ng mga tayutay at matatalinghadong salita upang lumikha ng mas malalim na kahulugan. Halimbawa, haligi ng tahanan, ang ibig sabihin ay ama. Ilaw ng tahanan, ang ibig sabihin ay ina.
Naniningalang pugad, ang ibig sabihin ay naniligaw. Lawit ng puso, ang ibig sabihin ito, kuripot. Lalawiganin, mga salita na partikular lamang sa isang tiyak na lugar o rehiyon. Ginagamit ito sa mga taong nakatira sa lugar na iyon. Meron din itong kakaibang tono o punto. Halimbawa ng lalawiganin, sa Ilagang Luzon, gaya ng sa mga Ilocano o sa Pangasinan. Adlaw, ang ibig sabihin ay araw. Gadan, namatay. Kalintura, lagnat. Naraman, masarap. Sa Bicolano naman, dakula, malaki. Sadit, maliit. Salitang galing naman sa Visayas, mga Cebuano, Hiligaynon, tsaka Waray. Dalagan, ang ibig sabihin ay takbo. Lakaw, lakad. Bulawan, ang ibig sabihin nito ay ginto. At buwang, ang ibig sabihin nito ay matanda. Kolokyal ay impormal na paraan ng pagsasalita na karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na usapan. Ito ay mga pinaikling o binagong salita upang maging mas madali at mabilis bigkasin. Gaya na lamang ng musta. Sa buong salita is kamusta. Ganon, ganoon. Nasan, nasaan. At meron, mayroon. Balbal o slang ay ang pinaka-impormal na uri ng wika na karaniwang ginagamit ng mga kabataan o sa kalye. Ito ay bagong ibento o binagong salita na hindi formal ngunit madalas gamitin sa usapan. Halimbawa na lamang nito ay airpods na ibig sabihin ay ama, erap, kaibigan, chibog, kainan, at petmano, astig o kamangha-mangha.